Saan banda masakit? Hindi kita mo, hindi na pantay oh. As usual. Ito na naman. Ang TENS machine, on natin. Power on lang. Then pipili tayo kung saan. Mode. Oh, nakita po ninyo, ang ganda oh. So Doc, Yeah. itong ganitong therapy, hindi lang sa sports injury, kahit sa osteoarthritis applicable po. Yes sir. At rheumatoid. Yes. Pati gout, almost lahat ng sakit. Kasi nagkakaroon ng circulation. Pag nagkaroon ng circulation, yung toxins o yung inflammation tinatanggal niya. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Ito si Glenn at syempre ang ating medical director, si Dr. Anthony So, ay nandito para magbigay kaalaman. Sa episode na to, tatalakayin natin at ide-demonstrate ang isa sa mga pinaka-common na masakit sa mga Pilipino at yon ay sa tuhod natin. Alam naman natin, pag nag-iedad, nagkaka-arthritis, maaring gout, marami, di ba, na pwedeng magpasakit niyan. So, magmamagic lang muna tayo sandali at ide-demo na sa inyo ni Doc ano ang aasahan nyo kung magpapa-physical therapy kayo. And, syempre, pwede nyo rin gawin ito sa bahay dahil hindi naman ganun kakomplikado to. So, ito po, ite-therapy natin si Sir Eric. Si Sir Eric kasi super active. Kahit sa edad niyang ito, motorsiklo, outdoorsman, tsaka soccer, paborito niyang sport. So, ang kanyang iniinda ngayon ay yung kanang tuhod niya na may sports injury. So, ang unang gagawin ho ni Doc, interview muna. So Sir Eric, ano nangyari? Sinong sinipa mo? O may nagsipa sa inyo? Nag-trap ako ng bola na-stretch sa ata masyado bumigat. Ayun. So yun, palagi may tanong. Kung pag gout yan, usually ang gout dito sa paa. Pero minsan-minsan meron din dito na biglang namamaga na wala siyang ginawa. So usually, pag ganun, ang history niya, gout usually, tsaka mainit. Okay? So, ngayon, saan yung masakit, sir? Ditong part. Oh, dyan, okay. Now, testing namin, number 1, yung range of motion, kung maganda ba ang range of motion. Oh? Hindi kita mo, hindi na pantay, oh. Oh? Ito, diretso mo to. Oh, mas pantay to. Mas ganito tayo. Pag medyo nagkakaroon ng arthritis, hindi na, may edad na, gumagano'n na. Nagsasakang na rin. Okay? Okay? Hindi na madiretso. So, palagi sinasabi ko sa mga pasyente, pag nakaupo ka, lagay mo ng upuan dito para nakataas ng palagi para madiretso. Okay. Then, baluktot. Okay, good. Medyo may tightness na, masakit na. Okay? Then, pwede namin i-test ito. Medial collateral ligament. Kung nasira to, bubuka to. Okay? Lateral collateral ligament, hinihila namin pag ganito. Then, yung buto, tsaka buto, may sapatilya. So, pagtatesting namin sa patilya, ang meniscus ng tawag namin dito, ginagano namin. Yan. McMurray's test. Pag gumanon ko, aray! Sisigaw kasi siya, buto, sa patilya buto. Pag na-stack up, aray! Na-stack up, yun. Medial meniscus kasi yan, or lateral meniscus. Okay? Then, lastly, ACL, nakatapak lang siya. Ito, hihilayin namin ganito. Pag hinili namin, gumagalaw. Yan ang ACL. Pag tinulak namin, posterior cruciate ligament. Okay? Now, saan banda masakit? As usual, ito na naman, ang TENS machine na binili ni Sir Glenn para lang dito. Okay. Ito. Wala po kayong pacemaker, ha? Wala na. Tapos, hindi ka diabetic. Tapos, okay naman pakiramdam mo, ha? Okay. Kasi minsan-minsan, baka na-injure yung nerve, hindi na maramdaman, nakakatakot. Baka mapaso natin. Okay? Tsaka 100% po ako sa inyo. So Doc, Yeah. itong ganitong therapy, hindi lang sa sports injury, kahit sa osteoarthritis applicable po. Yes, sir. At rheumatoid, Yes. Pati gout, almost lahat ng sakit. pwedeng matulungan nito. Yes. Kasi ito, yung kuryente nito, mabilis. Papasok agad sa spinal cord. Yung pain fiber, yung nerve natin na pain fiber, mabagal, kaya masakit, mabagal ang takbo. Ito, yung kuryente mabilis ang takbo. Pagdating ng pain fiber, na-block na siya. So, hindi niya maramdaman na yung pain. Namamanhid na. Okay? Now, ito naman, on natin, power on lang. Then, pipili tayo kung saan, mode, kung saan, yan, sa tuhod. Then, pipili tayo kung masahe ba or tense. Yan. Yung masahe o hard knuckle. Okay? Then, intensity.
Ang galing relax po nito, yung kuryente parang yung ginagaya yung galaw ng masahe, no? Galing nga eh. By the way, itong mga 'to hindi naman kailangang branded lagi. Meron din sa mga online store na yung mga galing China, gano'n tipo. Siyempre suriin niyo na lang kung ano yung maganda yung feedback. Tsaka kung puwede niyong itanong sa doktor niyo or physical therapist niyo kung okey ba 'yun. So, may nararamdaman ka na? Wala pa, okey. Wala. O ikaw na lang maglagay. Pwede mong itaas. Pataasin mo. Number 6, pataasin mo. Okay? Then, pwede mo ilagay pa. 7. Oh, nakita po ninyo. Ang ganda oh. Gumagalaw oh. Yung Sir, tense. Oh. puwede niyo po bang i-describe sa audience natin anong pakiramdam 'pag active na yung TENS? Yung pain niyan nawawala eh, na-reduce masyado. So, Tsaka sarap sa pakiramdam na yung magre-relax ka na bawa pag gabi na, lalagyan mo ng konti. para siyang masahe, sir? Oo. Okay. Then, as usual, lalagyan natin ng warm compress. Hindi naman kailangan ng electrical. Pwedeng yung nabibili lang sa labas na kulay red na hot bag na goma. Lalagyan ng konting tubig. Lagyan ng tuwalya. Salpa. Kailangan mainit ho yung tubig na ilagay do'n. Ito kasing ginagamit ni doc ngayon, sinasakyan eh. Okay. Tapos puwede mong kontrolin Yan. ang, kanyang temperature. Temperature. Okay. Ang Power on. recommendation niyo doc start sa? Sa 40 to 45 muna. Then after that, 45 to 50. Okay? Yan. Naset mo na yung mode. 20 to 30 minutes. Ganun lang. So, by the way, ang advantage nga pala nitong electrical na heater, puwede mong i-set yung timer. Hindi ka na titingin sa stopwatch or something. Siyempre hindi ka rin mababanlihan kung nagkamali ka sa tubig. Tama. And same dito sa TENS machine ho, puwede nating i-set ng 15, 20 minutes para sabay silang titigil. So doc, after pong matapos nitong ating TENS tsaka heating, anong pong susunod na gagawa niyo commonly sa mga masakit ang tuhod? Okay. So after that, off natin. Off. Okay. Tanggal. After that, nag-ultrasound tayo. Hindi yung pang baby ha. Ultrasound din siya pero deep heating modality. Lalagyan ng gel, yung ultrasound. Dahil yung sound wave, pagdating sa loob ng muscles sa ng joints, umiinit. Masarap ganyan. Sa mga hindi pa naka-experience nun, kasi ginawa dati yun sa back pain ko, para lang siya mahaba na sa dulo may gel, no, doc? May gel. Oh. May roll ng Oo. tapos mainit-init ho. Then, after that, 5 minutes lang yan to 7 minutes. Then after that, papalakasin na natin. Pag malakas ang quadriceps mo, pag malakas ang hamstrings mo, titibay yan. Protection. Now, yan. Una-una masakit. Kaya nga, ang tawag natin isometric exercise. Okay? Maglalagay ako ganito. Ayan. Tulak. Tulak. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then isa na naman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang kagandahan nito, kumpara sa may weights, gaganyan-ganyan ka, gumagalaw. Kapag nagmagalaw, kung masakit pa yon, lalong sasakit. Ito, walang friction na sobra. Okay? Then after that, through the range. So dito naman tayo. Taas. Sige, taas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganon. Then after that, dito. Taas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para lumakas ito. May mga nasasaktan ba dyan, doc, pag ginagawa niyo? Meron. Masakit ka eh. Kahit na gumagalaw lang konti, masakit na kaya hanggang saan kaya lang. Then, mapapansin niya, after bukas pag bumalik or after 2 days mo bumalik, mas maluwag na, mas mabawas ang sakit, mas kaya na natin. Yun ang improvement. Then, kung may mga iba pa nga, ito, may mode sa iba na FES. Electrical din, lalagyan natin dito, at lalagyan natin dito. May mode siya na lalakas ang kuryente, hihina. Lalakas ang kuryente, hihina. So, pag malakas ang kuryente, idiretso mo, yan, lalakas yan. Then, pag nawala na yung kuryente, relax. Yan. That's, para lumakas ito. Tinitrain natin yung muscles. Education of muscles. Pinagawa rin sa akin yan, doc, kahit sa sciatica. Para lumakas to, pag sa sciatica rin, kailangan natin palakasin itong quads saka hamstrings. Ang hamstrings naman, ikot po tayo, sir. Sir, taas po. Yan, 3, 4, 5, 6, 7. Minsan-minsan maglalagay tayo ng unan dito para komportable kasi para hindi tumama yung patela. Okay? Taas ulit. Sige, taas. 3, 4, 5. Then, after that, dito naman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang dito. Then, after that, stretching. Dahan-dahan, stretching. Ito naman, dikit mo dito sa puwet mo. Dahan-dahan. Masakit? Sakit. Dahan-dahan lang tayo. Or, hindi natin pwedeng biglain. Hanggang sa kaya lang. Hanggang sa kaya. Then sa hamstring stretch, baliktad naman tayo. Diretso. 3, 4,
5, 6, 7, 8, hanggang saan kaya. Okay? Ayan na. Okay, super dami nating natutunan and mukhang masarap naman yung therapy, di ba? So, wag po kayo mag-alala kung pupunta po kayo sa therapy center, sa ospital, or even sa home therapy. Hindi naman intention ng therapist nyo at doktor nyo nasaktan kayo. Papa. And kung medyo ang takot nyo naman sa gastos, naturo na rin ni Doc na pwede nating matipid ito kung yung TENS machine yon may halaga talaga ng konti I think ang pinakamura kong nakita niyan mga 2,000 plus 2,000 ganun, Doc. plus. Yun medyo investment yon pero yung hot pack pwede yung iniinit lang sa butika. Itanong nyo yon yung mga hot compress, warm compress na nilalagyan ng tubig, alam sigurado nila yon. And yung mga exercise syempre libre lang yon. So, pero syempre lahat ito bago nyo gawin sa bahay, dapat may approval tsaka supervision ng doktor nyo. Delikado kasing mag-try ng mga bagay na walang paalam sa doktor. Any more tips, Doc? Yung warm compress, bakit sinasabi yung bakit masarap? Kasi nagkakaroon ng circulation. Pag nagkaroon ng circulation, yung toxins o yung inflammation tinatanggal niya. Okay? Pero kapag mainit sobra, cold compress tayo. Yung TENS din, pwede rin yung kuryente, ilalagay mo to, lalagay mo naman ice bag naman kapag mainit sobra. Or yung si sir, kaka-injure lang niya, mainit na mainit, cold compress muna tayo. Baligtad naman, lagay ng ice, tuwalya rin. Yan. Pero ito tandaan nyo mabuti, ang therapy, isang aspect lang siya ng healing ninyo at saka ng pain relief. Marami pang ibang aspeto na pwedeng makaapekto sa inyong recovery. So Doc, ano pa po yung mga health advice na mabibigay nyo para yung mga sakit natin sa likod, sakit natin sa tuhod, medyo mabawasan natin? Buti niyo mapaalala mo. Number 1, yung bigat. Kasi yung bigat natin, yun ang nagkakarga yung spinal cord natin at yung tuhod natin. So pag medyo malaki, sasakit ang likod natin. Kailangan pumayat. Healthy lifestyle baga. Tapos, kapag kumakain ka ng sweets, studies have shown na nagkakos more of inflammation, mas masakit, kaysa sa hindi ka kumakain ng matatamis. Maalat, Doc, nakaka-apekto ba? Hindi naman. Yung maalat, hindi naman ho. Pero yung maalat, siyempre, tataas ang blood pressure mo ninyo. So, sa nutrition naman, may mga iba, uminom ng turmeric, curcumin, or mga papain galing sa mga papaya, pwede rin, nakakabawas ng sakit din. Then, mga iba rin, na, kasi may disc problem siya, pwede ka mag-collagen, binibigay ko collagen. Okay. And plug lang ng konti, kung gusto nyo makatipid ng konti sa collagen supplements, lalo na yung medical grade hindi yung pampaganda daw o yung legit talaga, yung mga na-mention ni Doc na galing sa Canada, New Zealand, plug lang ng konti, marami kasi sa inyo nagtatanong available na siya dito. I-type nyo lang sa mga browser nyo, store.medico.ph, and makikita nyo doon, discounted po yung mga collagen natin. Tulong na lang natin sa mga kababayan natin na gusto maka-afford nitong supplement na to. Pang health hindi pang beauty. Pero nakakaganda rin kasi nakakatulong yan sa skin, sa hair, di ba? Yes. Nails. Tandaan nyo, store.medico.ph kung kailangan nyo ng collagen. Anyway, this has been Glenn of medico.ph, and syempre, ang star of the show natin, si Dr. Anthony So, na nagbigay ng tips at information kung paano tinetherapy ang tao at paano makaka-recover sa mga chronic pain and sa mga injury na rin, katulad ng sakit sa tuhod, sakit sa likod. And syempre, maraming salamat sa ating volunteer for today, si Sir Eric. Thank you din. Thanks you. So, in behalf of Dr. Anthony So and Sir Eric, kami magpapaalam muna and see you sa next video. Bye-bye!